mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV ha, para lagi kayong updated at ma-notify yung mga cellphones nyo kung meron tayong breaking news o meron man tayong mga nakalap na bago mga impormasyon. Okay? O, sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe Donmar TV. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay? So, simulan na natin itong una nating yung topic natin ngayon. Okay? Isa lang naman ang topic natin ngayon. Bida sa puso ng taong bayan, itong si Drexy Cardema. Okay? Si Congressman Drexy Cardema. Mahal ka ng taong bayan sa ginagawa mo. Okay? You are true na, ito ha, marami, sina Abante, sina Paduano, sina Barber, sina Akop, yung mga tapang-tapangan sa Kongreso, di ba? Tapang-tapangan sila, mga lalaki, ha? Mga lalaki. Pero, sabi ng taong bayan, ang tunay po na matapang, si Drexy Cardema. Hinarap niya ang lahat ng mga lalaki o mga babaeng kongresista na walang mga bayag, walang mga prinsipyo. Nag-iisa lamang po itong si Congressman Drexy Cardema na matapang. Sabi pa nga ng taong bayan, ito yung tunay na matapang na kongresista. Okay? So, without further ado, pakinggan po natin itong si Ma'am Congressman Drexy Cardema. Ayan. Ma'am Drexy, pasok. Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Hindi. Kasi, pagkatapos ng speech ni Cardema, merong mga pumalakpak. Which is, meron siguro sa rules ng plenary o sa committee hearing na bawal ang pumalakpak. Pero, ang totoo niyan, nasaktan kayo. Thank you, Congressman Lara. The next to interpolate is Congresswoman Janet Garin. Wala si She's Janet not Garin. here. So, Congressman Drexy Cardema, you are Florenda Fenwick, hello po. recognized. Eto na. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. Just a manifestation. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan. Sa totoo lang ha, itong si Congressman Cardema, maganda pa, ha? Matalino pa, matapang pa. Yan ang tunay na maganda, di ba? Ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit, ang Correct. kasama natin ngayon, ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. Tama ka dyan. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. Tama. I would Correct. like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Buti pa ito na congressman, bata pa na congressman, alam niya ha? Na ang taong bayan ang may gusto ng prinsipyo ni Tatay Digong at ni VP Sara. Di ba? Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Correct. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin. Bakit nasabi ni Cardema na gusto natin yung patas na hearing? Anong ibig sabihin mo, Cardema? 'Di ba? Napaghalataan na real talk sila ni Cardema na itong tuwadcom na ito, walang patas na hearing. 'Di ba? Real talk. That's real talk number 1. Natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Correct. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay. Yan ang hindi inisip ng mga ilan kongresista natin. Nawala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito. Kaya Correct. niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ha?
tama yung sinabi niya ha. Awang-awa na po ang taong bayan sa mga inosenteng taong bayan na nabibiktima dito sa mga durogista na ito at mga kriminal na ito. At walang iba po ang naglilinis dito kundi ang mga Duterte. Kaya gusto po ng taong bayan na ang mga Duterte, VP Sara, ang maging leader ng ating bansa. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinundahon ng Kongreso ng 6 na taon. Correct. Majority pang... Diba? Sila ngayon ang mga tuwadkom, ang ingay na ingay, bida-bida, tapang-tapangan ngayon sa war on drugs. Baka nakalimutan nila, you supported this program before. When Duterte initiate this program, kayong mga kongresista, sumuporta kayo at binigyan nyo pa ng budget. Hugas kamay na ba tayo? Kayo mismo ang nagbigay ng budget niyan ha, nung nag-request po ang Office of the President. Tama. Na-real talk sila dito kay Cardema na hindi po matanggap-tanggap ni Akop. Ha? Napahiya si Akop dito eh. Nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at Pangga Mercy, Sisi Migs, ano ba yan? Hindi na naman ako na basa ni Kuya Donmar kahit ang dami ko ng mga heart sa laman. Ay, hindi ko nabasa. Sorry na, Pangga Mercy. Hindi ko nakita eh. Hindi ko nakita yung pangalan mo. Sorry. Oh, yan si Pangga Mercy, yung ating health advisors ng ating channel na ito. Yan, kung gusto nyong magpa-advise yan kay Pangga Mercy, magaling yan. Pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito? Correct. O nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo no, sa topic ng pagpatay dahil kayo Castro. Pahiya si Castro dito eh. yung mismo. Hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo, Correct. at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga Kasi natitira... sa tingin ko ha, si Castro ang pinariringgan niya doon eh. Merong mga mga kasamahan natin dito na ganyan, di ba? ang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC. Hala! Si Attorney Maria Cristina Conti. Ayan, di ba? Harap-harapan niyang binanggit talaga ang pangalan. Ha? Oh, pahiya ka ngayon. Paano na yan, Cristina Conti? Ha? Binanggit yung pangalan mo, harap-harapan, no? Yan ang tunay na matapang, di ba? Na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo. Sa totoo lang, tama itong sinabi ng isang viewer dito, si Boss Bench.
Hindi ko nakita sa GMA, sa balita si Congressman Cardema. Yan. Pati nga ako Pansin ko yan. Magaling ang sinabi ni Congressman Cardema dito sa hearing na ito. Pero hindi mo makita sa mga mainstream media na binalita ito na merong isang kongresista na lumalaban. Merong isang kongresista na maganda yung sinabi na kinalaban talaga itong tuwadcom na ito. Di ba? Tama. Hindi po siya binalita. Ganyan po ka-unfair at kabayas ang mga mainstream media. Sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At dahil dan sa Real Talk ni Cardema, pakinggan nyo ang mga mga defensive na mga kongresista. Pakinggan nyo ang defensive na mga kongresista. Thank you, Magandang gabi po. Congresswoman. Salamat, Cardema. Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito kung gusto niyo Bawal pumalakpak kasi nasasaktan na kami. pumalakpak doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Walang bastusan. Sige, Congressman Acop, you're recognized. Wala pong bastusan dito kasi napahiya na po sila. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Ang unang nag-disagree, ang unang nasaktan, itong si Acop. Kasi bata pa siya. Oh, Ako ay ano ngayon kung bata pa siya? Walang nakasaad sa rules and guidelines nyo dyan sa committee hearing na yan na kung mas bata ka, I'll have you too, Panggap Mercy, wala ang nakasaad sa batas natin na kung sino yung mas matanda, yun ang tama. Kung sino yung bata pa, yun ang less nating papaniwalaan. Bakit mo, di ba, itong si Acop rin Merciful Alferez, hello po, yung ating mayor ng mga moderators. Di ba, Acop, anong kinalaman sa bata na kongresista at ikaw matanda? Wala namang, hindi yan sa katandaan o kabataan, di ba? It's all about tapang, prinsipyo. Itong si Cardema merong prinsipyo, ikaw Acop wala Balimbing ka, balimbing. I've given up my life for this country. Are you sure you're giving up your life in this country? Wow! Dapat yung mga sinasabi nyo, gawin nyo. Huwag puro salita. The former president is only 2 years older than I am. And what's the connection? What's the point? Di ba? Kung 2 years older ang si Tatay Digong, what's your point? Meaning to say, magaling ka? But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na Betrays her ignorance? Kayo nga ang mga ignorante Bakit hindi nyo alam ito? Na si Duterte at si Vice President Inday Sara Duterte, President Duterte, bakit hindi nyo alam na binoto ito ng majority of the Filipino people? Ano lang kayo? Congressman lang kayo. Binoto lang kayo ng mga 100,000. Kayo yung ignorante. Baka nakalimutan nyo na mahal ito ng taong bayan. Pero anong ginagawa nyo? Ginigipit nyo ang mahal ng taong bayan. Yun ang totoo. pa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with it. Hindi. Nasaktan ka lang ako. She's a congressman. She knows the rules. However, she is a congressman. She knows the rules. Ano ang rules? Anong nilabag niya? Ako. Sige nga. Magbanggit ka ng isang nilabag na rules nitong si Congressman Cardema. Na real talk kayo?
Na-real talk kayo, nasaktan kayo, sasabihin nyo, he knows the rules, she knows the rules. Anong klaseng congressman kayo? Your statement or your statements betray your ignorance. Sige nga, patunayan mo. Ang galing mong mag-ano sa kanya, mag-describe sa kanya na she betrays, ang statement ay betrays ignorance, blah blah blah, sinabi mong ganyan. Sige nga, gawa ka ng halimbawa, Akop. Kasi sa tingin ng taong bayan, Akop, nasasaktan ka lang. Dahil natamaan ka. Here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair. Walang problema kung mag-disagree ka. Siyempre, magdi-disagree ka kasi nasaktan ka. Sila lang ang nakikipaglaban at marunong makipaglaban sa kalaban. As I've said before. Sabi ni Mary Jane Fojas, I'm so sad, Sir Don Mar, ha? Pansinin mo rin po ako, Sir Don Mar. It's so nice to see all of you here, guys. And God bless you all. Ayan, binasa ko na Mary Jane Fojas, ha? Ayan. I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Siguro, sa salita, pero sa gawa, wala. Di ba? Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal. Ito pa. Si Barbers rin, nasaktan rin. Barbers, umiyak na. Mahal sa bayan dito, pare-parehas po tayo rito. Yes. And following the suggestion of Congressman Akop, alam nyo, sa totoo lang, kahit anong sabihin nyo dyan, kahit anong bulatik, mga bula, mga flower na nilabas sa inyong bibig, na kayo po ay nakipaglaban sa bansa natin, anong mga flower na lumalabas sa inyong bibig, ang taong bayan po ay hindi maniniwala kung hindi nyo ginagawa in action. Di ba? Hindi po kami maniniwala dyan. Gawin nyo. Wag puro, the fact that you investigate former President Duterte and Vice President Inday Sara Duterte, this only shows unfair kayo. Bakit sila lang dalawa? And remember, they are the highest votes. They have the highest votes of the Filipino people. Why don't you investigate also sa mga issues ni Tambaloslos? Why don't you investigate also the issues of Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos po ay nalilink po dito sa mga polvoron issue. Imbestigahan nyo rin para patas tayo. Bongbong Marcos nagsisinungaling tungkol sa flood control projects. Imbestigahan nyo rin yan. Bakit si VP Sara lang at si former President Duterte lang ang inyong pinaiimbestigahan? And now you are saying na nakipaglaban rin kami sa bayan namin. Kung nakipaglaban kayo sa bayan natin para sa taong bayan, imbestigahan natin lahat. Kung ano yung mga hinanaing ng taong bayan na ang presidente bangag, si Tambaloslos may bagahe ditong mga issues na imbestigahan natin lahat. Hindi lang si Duterte at si VP Sara. Yan ang tunay na nakipaglaban sa taong bayan. Di ba? O puros lamang mga flower at pabula sa bibig yung ginagawa nyo. Pabula lang kayo eh. kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung a-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom makes announcements. Ay, ads. Ayan, ads. Announcements of all its hearings. Ang pinatutungkulan niya dito, si Cardema, Congressman Cardema. Bakit ngayon lang siya pumunta dyan sa hearing? Dahil ba nandyan si Duterte at si Edi syempre, pumunta siya dyan sa hearing na yan kasi gusto niya ipagtanggol si Tatay Digong. Kung pumunta siya dyan, last hearing, o yung mga nakaraang hearing nyo, bakit siya pupunta dyan na ang bias-bias nyo, yung lahat ng mga resource person at witnesses nyo, kinausap nyo na, backdoor?
Na umaamin na nga yung isa, na booking kayo doon. 'Di ba? So, plain and simple. Bakit pupunta si Congressman Drixie Cardema sa mga previous hearings, walang kwenta yung hearing ninyo? 'Di ba? And from here on, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolyo sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Sis, ang galing! Mahal ng bayan. Gawin nyo, sir. Huwag puro salita. Gawin nyo. Parehas tayo nagmamahal sa bayan. Parehas tayo nagseservisyo eh. Uwe, nagmamahal ka sa bayan? Uwe. Utot nyo. Yan ba ang nagmamahal sa bayan? Kinakampihan yung mga may bagahe, bangag? Yan ba ay nagmamahal sa bayan? Ha? Hindi nyo nga... Yan ba ay nagmamahal sa bayan? Na si former President Duterte? Tinutugis, ano nyo? Talagang ginigipit nyo sa mga questions ninyo na walang katuturan? Yan ba ay nagmamahal sa bayan? At itong mga taong to, binoto ng almost halos lahat ng taong bayan. Binoto yan. Pero anong ginagawa ninyo? Ha? Oh. Scripted. Diba? Huwag niyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin. Totoo. Mas magaling sila. Totoo yung sinabi mo. Mas magaling talaga si Cardema dahil hindi siya takot. Magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Weh! Huwag yung sosolohin yan. Dahil... Weh! Sabihin mo yan sa nanay mo, huwag sa amin. Ha? Nagagalit si Congressman Dan Fernandez. Anyway... Mr. Chairman. Mr. Chair. Congressman Abante and then Congressman Senior Deputy Speaker Gonzales. Congressman Abante. Katulad din po ni Congressman Romy ako. Gusto ko ring sabihin isa pa ito, bida-bida rin itong si Abante. Pumapapel rin. Ilan sa aking talambuhay. 1986, Mr. Chair, muntik nang bumaksak ang Pilipinas sa NPA. Mayroong Kilala yung mga taong mga gusto rin magpabida-bida ba? Di ba? Si Abante yan. Grabe itong taong to. Gusto rin siya, kayo lang, parang sinabi niya ba, oy, Cardema, kayo lang ba ang bida-bida rito? Kami rin. Bida-bida rin kami. Magpabida-bida rin kami. Nainggit siya dito kay Cardema kasi nabulgar lahat yung mga, real talk, di ba? Ni-real talk siya. Kailangan din niyang magsalita para napahiya na siya, di ba? Napahiya na siya. Tingnan yung mukha niya. Galit dahil na real talk. 37,000 na armed NPA sa bansa. Merong 5 million na mass support ang NPA. That was 1986. Kinausap ko ang dating chief of staff. Diba? Yung pattern ni Abante ba? Yung mga sinasabi niya, lagi niyang binabanggit, ako. O, ikaw ng bida. Ikaw na yung bida. Si FBI. Upang ang aming grupo ay makipag-ugnay sa CRS. Binanggit talaga yung grupo nila. So, yung grupo ko. So, magaling. Bayani ka na yan. Upang labanan namin ang NPA saan man sila naroroon. Good job kasi lumalaban kayo. Good job. Pero hindi mo na dapat yan babanggitin, sir.
Hayaan mo ang taong bayan ang makatuklas na ikaw po ay isang bayani. Di ba? Hindi po kailangan isa publiko yan. Ang sinabi lang po ni Cardema, na kayong mga kongresista dyan, baka nakalimutan nyo na itong mga former President Duterte at si VP Sara, binoto ito ng majority of the taong bayan kasi gusto po ng taong bayan ang kanilang mga ginagawa. Nasaktan kayo dun. Diba? Dahil totoo yun. Anong problema? Anong problema? Gusto nyo rin bida-bida kayo eh. Diba? Gusto rin nyo na hindi lang si Duterte ang nakipaglaban. Hindi lang si Vice President nakipaglaban. Kami rin kasi may grupo kami. Utot nyo. Huwag nyong bulahin kami kasi kung totoo kayong nakipaglaban para sa taong bayan, kusang loob yan ng taong bayan makikita. Hindi yung dapat, ako, nakipaglaban ng grupo ko. Hindi ganyan si Duterte. Si Duterte, hinayaan niya ang taong bayan ang makadiscover sa kanyang ipinaglalaban. Ang problema sa inyo, sir, Abante, ako, yung grupo ko, nakipaglaban rin kami. Utot nyo. Bilang isang religious leader, wala po kaming dalang armas. Bilang isang religious leader ka nga. Religious leader ka nga. Wala kaming pake kung anong religious leader ka. Basta nasa tama lang ang investigation ninyo. Kahit anong sasabihin mo, Abante, patungkol sa kasaysayang na kung ano mang ginawa mo sa religious mo, kung ano man ang religion mo, nirerespeto namin yan. Lahat ng mga pinanggagawa mo dati, wala kaming paki doon. Ang paki namin ngayon. Nakipaglaban ba kayo sa taong bayan? Nung nagreklamo po ang taong bayan dito sa flood control projects? Wala, di ba? Nakipaglaban ba kayo noong nagreklamo ang taong bayan na merong mga nawawalang tao? Di ba? Dumarami yung mga nawawalang bata. Nakipaglaban ba kayo doon? Gumawa ba kayo ng investigasyon? Wala. Di ba? Ngayon ka lang nagsalita. Nung na-real talk kayo ni Drixie Cardema, ngayon ka lang nagsalita. Kasi po, sumasakit po ang dibdib nyo sa sinabi ni Drixie Cardema. Masakit ba? Masakit? In fact, kami po ay nag-create ng grupo na ang tawag Confrontational Evangelism. So, sa tingin mo, magaling na kayo dyan. Kasi nag-create kayo. So, magaling na kayo. Kayo na ang heroes of the Philippines kasi Well, sir, we appreciate what you are doing. Okay yun. Gumagawa kayo ng grupo para labanan itong mga kalaban ng gobyerno. Pero, sir, for Christ's sake, hayaan mo ang taong bayan na ma-appreciate ka. Huwag mong ipagmayabang. Hayaan mo lang. Sige, kung totoo man yan, well, maraming salamat po sa serbisyo ninyo. We appreciate you. But wag mong sabihin kasi kung sasabihin mo, wala nang effect yan. Pagmamayabang na yan. Nang ibig sabihin nun, habang NPA ay naghahasik ng lagim sa mga bayan, alam kami na namin naman yan. Ay nagtuturo ng Biblia at ng tunay na kalayaan. O di, mabuhay ka. Diba? O di, mabuhay ka. Mabuhay ka sa ginagawa mo dahil inuna mo yung Panginoon, which is tama nga naman si Abante. Diba? Pero Abante, hindi yun dapat ipinagmamayabang. Sa bayan.
Ako din po ang isa sa mga nag-suggest kay FBR nung araw na magtayo ng isang civilian force na magiging kasama ng armed forces. Naging pangulo po sa FBR. Kasama po ako doon. Naging konsyal ako ng Maynila. So meaning to say, yung Andiyan po yung si Attorney. Yung pagsasalita mo ngayon, ayaw mong si Cardema ang bida-bida lang. Ha? Ayaw mo na si Congressman Cardema ang bida-bida lang. Gusto mo ikaw rin bida-bida ka rin. 'Di ba? Yan ang ibig mong sabihin, 'di ba? Kung itong si Cardema, si former President Duterte at si VP Sara may nagawa sa bayan, sa taong bayan, eh ikaw rin, di ba? Yan ang punto mo. Ako rin eh. Meron rin ako nagawa sa bayan eh. Nakipaglaban kami sa NPA eh. Ganon. Ganon, di ba? O sige, di. Sige, palakpakan, di abante. Palakpakan. Oh, ayan. Okay na. Okay na yung feeling natin, ha? Okay na. Sige, ano ka rin? Bida ka rin, okay? Abante, bida ka rin, bayani ka rin. Okay. Debut Bell. Alam po niya na magkasama kami sa lakas nung araw. So tama po ang sinabi ni Congressman Ako. Bakit hindi mo sabihin tama rin si Congressman Drexy Cardema? Yeah? Bakit hindi mo sabihin tama rin siya? Kasi sapul ka. Congressman Ace Valdez, na lahat po tayo nagmamahal sa bayan. Correct. Lahat po tayo nagmamahal sa bayan. Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Senator Trillanes Balita ko si Trillanes kasama sa script. Totoo ba yan? Sabi yan ng yung mga news anchor ng Net25. Nakita, may video si Trillanes, ha? Labas-pasok raw yan sa kamera. Totoo ba yan, ha? Trillanes, anong ginagawa nyo dyan? Ha? Nagpa-parlor? Nagtatanong lang kami, ha? He is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po. You are not. Hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. to file. Chair, Yes. this man, Si Abante naman, naniniwala kay Trillanes. Naniniwala ka pa dito. Hindi na ito pinapaniwalaan ng taong bayan. Pero si Abante, nagtatanong, tapos, okay, naniniwala. who used to be a part of the armed forces, that should be a patriot in this country, has been Trillanes, so patriot ka raw, Trillanes, guys, sarap yun sa pakiramdam. conniving with the ICC in this country. Now, we would like to have a balance here. Hindi po yung unfair tayo o bias tayo. Balance lang tayo dito. Sana nga. Hindi natin dito inaakusahan ang sinumang personalidad. Okay. Issues. Correct. Kaya nga sinasabi ko sa ating former president, hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pumatay tayo ng 30,000 people sa war on drugs. Kami rin, taong bayan, Abante, hindi rin namin maiintindihan. Bakit hindi nyo pinaiimbestigahan, ha? Bakit hindi kayo mag-suggest kay Tambaluslos na itong flood control projects, imbestigahan rin natin, yung mga nawawalang mga bata, imbestigahan rin natin, 'di ba? Para patas na yung lahat, Abante. Kasi kung totoo yung mga sinasabi nyo, we will appreciate what you are saying, no? Wala naman kaming personal na galit sa inyo, Abante, ha? Lahat yung mga ginawa ko sa iyo kanina, lahat na joke lang yun, ha? Yung magpatawa. Ano lang yun? Birit lang yun namin sa inyo, ha? Totoo. Tama yung sinabi mo, Abante, na ikaw ay patas, meron kang tinatawag na
may passion ka rin na tumutulong sa bayan natin, ganon, ganyan, walang problema yan, Abante. Ang pinag-uusapan natin is yung ngayon. Bakit si former President Duterte lamang at si VP Sara ang pinaiimbestigahan? Like for example sa confidential funds ni Vice President Inday Sara Duterte. Bakit ang confidential funds lang ni VP Sara ang pinaiimbestigahan nyo? Bakit hindi rin natin imbestigahan ang confidential funds ng Presidente Bongbong Marcos? Para patas tayo dito. Kasi you are telling na fair. Di ba? Yung punto mo na gusto mong iparating sa amin na kayo po ay patas mag-investigate. Kasi kung patas kayo mag-investigate, dapat lahatin nyo na. Ha? Huwag niyong si VP Sara lang at si former President Duterte. Because it will create pamumulitika sa isipan ng taong bayan. Di ba? Tama, hindi? So kung totoo yung sinasabi ninyo na fair kayo, dapat walang bias, gawin nyo. Hindi yung puro salita. Naniniwala po ako sa war on drugs, Mr. President. Suportado ko. Naniwala ka sa war on drugs. Pero ginigipit nyo si former President Duterte. Paano yan? Na ayaw natin ang bansang Pilipinas mahulog sa kuko ng mga drug pushers Gawin nyo, sir. Gawin nyo. Huwag puro salita. and drug lords. Si former President Duterte lang ang may bayag, ang may yagbols na kung anong sinasabi niya, ginagawa niya talaga. Ang dali-dali, sir. Marami pong mga kongresista na nagdaan. Maraming mga president na nagdaan, vice president, senador, maraming mga nagdaan. Ang galing-galing po, magbula-bula ng kanilang bibig. Magaling po sila. Paglaban natin yung Pilipinas. Sumpuin natin yung mga durugista, kung ano-ano mga sinasabi sa bibig. Pero, ang hirap sa kanila, wala po. Hindi po nila ginagawa in action. Yun. Si Duterte lamang po ang nakagawa na kung ano yung sinasabi niya, talagang ginawa niya in real. Yung totoo talaga. So lahat ng mga sinasabi mo, Abante, gawin mo. Wag puros flower. Ang nakakapagtaka lang, Mr. Chair, kung bakit kakaunti lang ang napapatay ng mga drug lords at drug traffickers. I will answer that. Bakit raw kaunti lang ang napapatay ng mga drug lords at ano? Siyempre, ito nalaman ko rin ito dati sa mga statement ni Senator Bato. Ito siyempre, ano ang mas marami? Drug users, pushers, or ito mga drug lords? Siyempre yung drug lords is kaunti lang sila. Kasi para yan ng family tree yan parang family tree. Ganon yan triangle yan Dito sa taas, drug lord yan, mga drug lords. Dito sa baba, mga pushers. Dito sa baba, mga yung nagdi-distribute na. Dito sa baba, yung mga gumagamit. Siyempre, it will not have an equal number kung sino yung nasusyutay na mga drug pushers at mga drug lords. Kasi yung drug lords, kaunti lang yan. Yun yung mga mayayaman na may guts na gumawa ng planta, gumawa ng laboratory. Sila yun Kaunti lang sila. Di ba? Hindi dapat yung, let's say, 20,000 yung mga pushers. Hindi pwede na 20,000 rin yung mga drug lords. Hindi. Kaunti lang yan. Kasi sinasabi nga nila, yun yung mga yun yung mga nasa taas. Kaunti lang yan sila. Ganun lang yan. Di ba? Let us say, bigyan kita ng example Sasabihin mo, bakit mga congressman lamang ang mga
marami yung mga congressman, bakit walang mga presidente? Eh di siyempre, kaunti lang yung presidente. Isa lang ang presidente ng Pilipinas. Di ba? So, wag mong sabihin na, bakit? Nagtataka ako, bakit ang konti lang na mga namamatay ng mga drug lords? Eh, siyempre, konti lang yung mga drug lords eh. Hindi naman siguro kung ano yung number ng mga pushers, let us say 20,000 pushers, 20,000 rin yung drug lords. Hindi ganyan. Ang drug lords po, siya yung nagpapatakbo, siya yung gumagawa ng laboratory. Tapos, it will go down. So, siyempre, effective pala yung programa ni Tatay Digong kasi meron talagang nasusyutay na mga drug lords. Pero hindi marami kasi kaunti lang po ang mga drug lords. Utak rin. Utak rin, abante eh. Wala kang utak eh. Hindi ka nag-iisip eh. Yan ang problema natin. Puro yabang yung ating pinaiiral. Di ba? Suportado ko na ayaw natin ang bansang Pilipinas mahulog sa kuko ng mga drug pushers and drug lords. Ang nakakapagtaka lang, Mr. Chair, kung bakit kakaunti lang ang napapatay ng mga drug lords at drug traffickers at libo-libo ang napapatay ng mga drug pushers at daan-daan ang napapatay ng mga drug. Gusto siguro niya na kung libo-libong namamatay yung mga drug pushers, gusto niya rin libo-libo rin yung drug lords. Eh paano? Hindi umaabot ng libo ang drug lords. Ano ka ba naman, Abante? Wala ka, that only shows, Abante ha, wala ka talagang alam patungkol dyan sa kuko. Sa ano, wala ka talagang alam patungkol dito. Shut up ka na lang. Ha? Shut up. Shut up ka na lang. Wala kang alam. Na mga drug pushers and drug lords. Ang nakakapagtaka lang, Mr. Chair, kung bakit kakaunti lang ang napapatay ng mga drug lords at drug traffickers at libo-libo ang napapatay ng mga drug pushers at daan-daan ang napapatay ng mga drug users. Huwag natin pag-usapan dito ang ideolohiya. Pag-usapan po natin dito kung paano natin pagagandahin ang bansang Pilipinas. Yan po ang pag-usapan natin dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Abante. Mr. Next, Chair, our senior Mr. deputy. Chair, would like to manifest. Yeah, but before Okay. Gusto rin niyang mag-manifest kasi nasaktan din ditong si Castro ni I recognize you, I will recognize Senior Deputy Speaker. So hindi na natin yan tatapusin. Importante dito ang importante is alam ng taong bayan na lahat ng mga sinasabi nitong si Congressman Drixie Cardema totoo. Na real talk po sila. Okay? Sa madaling salita, hindi nila matanggap-tanggap ang isang batang congresswoman nakapagsabi ng ganun. Naging matapang po ang itong batang kongresista na ito na si Drixie Cardema. Palakpakan kay Congressman Drixie Cardema. Ayan, palakpakan. Okay? Palakpakan. God must be dead, God must be dead. God must be dead, God must be dead, God must be dead, must be dead. Si Don Man, dito na laging nakaabang. Hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may say-say. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV.
talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika, si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Mar ang gabay mo sa katotohanan, bawat balitang dala sa bayan na kalaan. Laging updated sa kwentong politika, si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV tayo magkakain.